Kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung merong isang simbolo na napakahalaga sa Biblia, ito yung simbolo ng pastol. At ang sabi nga nila dati, yung mga libingan ng mga unang Kristiyano ay may mga disenyo ng pastol. Kasi ang tingin ng mga Israelita, ang Diyos ang kanilang pastol. Sila'y ginagabayan bilang kawan ng Panginoon. At marami rin na mga pinuno sa lumang tipan bago maging pinuno o bagong maging hari, sila ay mga pastol. Bakit? Kasi maraming magagandang katangian ang pastol na kinakailangan para maging isang maayos na pinuno ang isang tao. Katulad ng ang pastol, iniingatan niya yung kanyang kawan sa mga kalaban. Yung mga pastol, tinitignan niya sino ang mga tupa na mayroong karamdaman o mayroong mga sugat at ito'y kanyang tinutulungan. At kapag may mga nawawalang mga tupa, hinahanap mismo ng pastol ang mga ito. Kaya hindi katakataka na maraming mga dating pastol ang naging pinuno sa lumang tipan. Kasi yon ang mga katangian na kailangan ng bayang Israel. Pero mga kapatid, tandaan din natin sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nagpakilala, hindi lamang bilang pastol, kung hindi ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. Kasi kailangan nating tandaan na sa lumang tipan, meron ding masamang pastol, may mga abusadong pastol. Kaya nga nakalagay sa aklat ni Propeta Jeremias, ang sabi ng Panginoon, ako na mismo ang magbibigay sa inyo ng pastol na nahubog ayon sa aking puso. No, bakit? Kasi napansin ng Panginoon na yung mga nilalagay niyang mga pinuno sa lumang tipan, hindi nagiging tapat na pastol, nagiging abusadong pastol, at ginagamit lamang yung kawan para sa kanilang sariling kapakanan. Wala talaga doon yung pagmamalasakit at paglilingkod. Tingin ko tamang-tama po itong ating ebanghelyo ngayong ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, yung Good Shepherd Sunday. Madalas iniisip natin kapag Good Shepherd, pari, madre, religyoso. Pero lahat tayo ay may mga kanya-kanyang bokasyon na ibinigay ang Panginoon. Bilang mag-asawa, bilang magulang, bilang guro, ano man yung ating propesyon sa lipunan. Lahat po tayo ay mga pastol. Pero ang hamon sa atin ay wag lang maging pastol, kung hindi maging mabuting pastol. Maganda po yung ending ng ating ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi ni Jesus, ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama, yung maging mabuting pastol sa kanyang kawan. Lahat tayo tumanggap ng utos mula sa Diyos. Maaaring utos na maging maayos na asawa, utos na maging mabuting magulang, utos na maging tapat bilang lingkod sa ating pamayanan o sa ating simbahan. Lahat tayo bilang mga pastol ay tumatanggap ng utos mula sa Panginoon. Pero tatlong bagay po ang mahalaga para tayo ay tawaging mabuting pastol na ating pwedeng makita sa halimbawa ni Kristo. Una, ang katangian daw ng mabuting pastol ay merong pagsasakripisyo, yung pag-aalay. Sa ating pong ebanghelyo, agad-agad simula pa lamang, pinakita ni Jesus ang pinakaiba ng mabuting pastol at ng upahan. Ang sabi diyan ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya ang pastol at hindi kanya ang mga tupa. Maganda po yung description doon ni Jesus. Ang sabi niya, ibang-iba yung mabuting pastol sa upahan lamang. Kasi yung mabuting pastol, anuman ang mangyari, kahit merong panganib, hindi niya talaga iiwan yung kanyang kawan. Bakit? Kasi nasa kanya yung dedication.
nasa kanya yung readiness to sacrifice. Pero yung daw mga upahan, kapag meron ng danger, kapag nandyan na yung panganib, kapag umaatake na yung asong gubat, talagang iiwan niya yung kanyang kawan. Bakit? Kasi ang kanyang mas pinapahalagahan ay yung kanyang sarili. Kaya nga ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Tumataka siya sapagkat upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Tingin ko yun po yung magandang paalaala sa atin, yung malasakit. Sabi po ni St. John Bosco, ang unang kaligayahan ng mga bata ay yung maramdaman na sila ay minamahal. Lahat tayo, gusto nating tayo ay minamahal. At yung mga tupa, yun din ang kanilang kagalakan, na sila ay minamahal ng kanilang pastol. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng tupa ay maayos. No? Kasi siguradong meron din namang mga pasaway na mga tupa dyan. Meron ding mga makulit na tupa dyan. Pero sa ating ebanghelyo, ano ang sinasabi dyan? Hindi pa rin iniiwan ng pastol ang kanyang tupa, anuman ang ugali ng kanyang kawan. Bakit? Kasi nasa kanya yung tunay na malasakit. Sa ating buhay din naman ganyan, di ba? Kahit yung anak mo napakakulit, kahit yung asawa mo paulit-ulit pinagkasabihan mo, may mga pakakataon kapag nasa atin talaga yung malasakit, talagang tayo ay nananatili. Tayo ay hindi umaalis, no? Tayo ay gumagabay. Alam po nyo, nung isang araw, meron akong ka-text na isa kong kaibigang pari. Ang sabi ko sa kanya, kamusta ka na? No? Kasi alam ko naman na naging abala nung mga nakaraang araw, lalo na nung Semana Santa. Ang sabi niya sa akin, pagdasal mo ako, ako'y nahihirapan sa aking parokya. Ang sabi niya, parang hindi ko matatagalan. Ang sabi niya, parang gusto kong mag-resign. Ang sabi ko sa kanya, Father, basta prayer lang po. Alam naman po natin na iba-iba ang ugali ng mga tupa. Ang mahalaga ay kung saan tayo nilagay ng Panginoon, doon pa tayo nananatili. Kasi doon tayo makapaglilingkod sa Diyos. Puro yan ang ating unang tignan. May mga pakakataon pwede tayong subukin ng ating kawan, ng ating pamilya, ng ating mga tupa. Pero ano ang sinasabi diyan ni Jesus? Hindi iniiwan ng pastol ang kanyang kawan. Bagkus inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Naalala ko dati, meron po akong isang conversation sa isa kong kaibigan. No, yung negosyo ng kanilang pamilya ay nagsusupply ng manpower, no, sa iba't ibang mga negosyo po sa ating bansa. Ang sabi ko, kamusta ba, no, yung mga tao ngayon? Ang sabi niya, Father, tuloy-tuloy po yung aming mga training, no, lalo na po sa mga kabataan. Ang sabi niya sa akin, Father, iba po kasi ang mga kabataan ngayon, madaling magsawa, no? Madaling magsawa. Hindi po katulad dati. Dati, kahit overtime, pumapayag po tayo, kahit wala yung overtime pay. Bakit? Kasi ando doon talaga yung concern, yung malasakit mo para sa kumpanya. Pero ang sabi niya sa akin ngayon po, maraming mga tao ngayon, palipat-lipat ng trabaho. Pag nagsawa, aalis. Lilipat po ng ibang trabaho. Kasi ang mahalaga sa kanila ay hindi na yung kanilang commitment o dedication kung saan sila naghahanap buhay. Kung hindi ang mahalaga na po sa maraming mga tao ngayon ay kung saan sila masaya. Siguro mga kapatid, yan ang ating tignan. Saan ba talaga tayo masaya? Kasi may mga pakakataon, yung kasiyahan ay hindi dapat nakatutok sa ating mga sarili. Kasi yung talagang tunay na kasiyahan ay yung meron tayong naiaalay sa mga taong mahal talaga natin sa ating buhay. Kaya nga ando doon sa ating ebanghelyo paulit-ulit, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Siguro kapag tayo yun, sasabihin natin, parang hindi namang worth it yung mga tupa. Para namang hindi kailangan ialay yung buhay para sa kanila. Parang kailangan isipin mo muna yung iyong sarili. Ikaw muna, mahalin mo muna ang iyong sarili kaysa ang iyong kawan. Pero mga kapatid, hindi ganoon mag-isip ang mabuting pastol. At ang kaligayahan ng mabuting pastol ay yung maparamdam niya sa kanyang kawan kung gaano sila kahalaga sa kanya. Alam po nyo, dati
may isa ko natanggap na libro na talagang hindi ko makakalimutan. Maaaring naibahagi ko na po sa inyo ito. Ito yung regalo sa akin ng isa kong kaibigang diakono sa Amerika. Kasi yung kanilang parokya ay tumutulong po sa parokya sa Guatemala. Nagkapadala sila doon ng subsidy ng pera para makapag-aral yung ibang kabataan po sa Guatemala. Yung Proyekto de San Raimundo. No? Kasi yung parish po ay St. Raymond's Parish. Binigyan niya ako ng isang libro. Ito'y libro ni Henry Nouwen, isang paring Katoliko. At ang libro ay tungkol sa Guatemala, yung panahon ng Civil War in Guatemala, kung saan yung gobyerno talaga doon ay mapang-api, lalo na sa mga mahihirap. Merong isang paring relihiyoso, si Father Stanley Rother. Siya'y taga Oklahoma, USA. Siya'y kura paroko ng lugar na yun for 17 years. No? At ang kanyang takot ay isang araw siya'y paalisin, no? At siya'y pabalikin sa kanilang bansa. Kasi nakita niya na ang kaguluhan sa kanilang paligid ay talamak. Pero isang araw daw ay pinuntahan ng mga sundalo si Father Stan. At ang sabi ng mga sundalo sa kanya, Father, kailangan mo nang umalis ng Guatemala. Iwan mo na ang iyong parokya. Kung hindi, papatayin ka namin. Ang sabi ni Father Stan, hindi ko iiwanan itong aking parokya. Ang sabi ng mga sundalo ay, Father, para mo ng awa. Seryoso po kami. Kung hindi ka po aalis sa inyong parokya, talagang papatayin po namin kayo. Ang sabi nung paring ito, si Father Stan Rother, hindi dapat iwan ng pastol ang kanyang tupa. At dahil doon, 3 bala ang tumama kay Father Stan nung oras na yun na kanyang ikinasawi. Ngayon, kanilang inilalakad yung proseso para siya maging martir ng ating simbahan. Pero yan po yung unang ating tignan. Meron ba tayong pwedeng sabihin na tayo ay nakapag-alay ng ating sarili at yung pag-aalay na yun ang siyang ating talagang naging kagalakan sa buhay? Merong sinabi sa St. Francis of Assisi. Ang sabi niya, remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given, a full heart enriched by honest service, love, and sacrifice. Kapag tayo daw ay umalis sa daigdig na ito, wala tayong pwedeng dalhin na ibinigay sa atin, kung hindi yung lang daw ibinigay natin sa ating kapwa. Yung puso na puno ng pag-ibig, dedikasyon, at sakripisyo. Una, sacrifice. Yan ang katangian ng mabuting pastol. Pangalawa, knowledge, pagkakilala. Ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Yan daw ang pangalawang katangian ng pastol, yung knowledge. Ganoon niya kakilala ang kanyang tupa. Kaya alam niya ang kondisyon ng kanyang kawan. Alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga tupa. Bakit? Kasi siya ay naglalaan ng panahon kasama yung kanyang mga tupa. Alam niyo po naman na ako'y matagal sa loob ng seminaryo. 10 years sa high school, 7 years sa college. Hindi ko makakalimutan nung ako'y paalis na ng seminaryo, merong isang paring taga isang parokya sa Maynila, ang sabi sa akin ay, hindi mo ba mami-miss ang seminaryo? No? Ang sabi ko, hindi naman. No? Mag-a-adjust, syempre, pero hindi naman. Kasi galing naman ako dati sa isang parokya. Ang sabi niya sa akin ay, nabigla ako. No? Akala ko ay gustong-gusto mo sa loob ng seminaryo, kaya 17 taon ka dyan. Ang sabi ko, aaminin ko, ayaw na ayaw kong nagtuturo sa mga seminarista, no? Dahil kailangan mong ihanda yung module para sila ay matuto lamang. At merong mga bata talagang ayaw makinig. Pero hindi ko makakalimutan, nung ako'y nasa loob ng seminaryo bilang formator, ang sabi sa amin nung team, kailangan samahan ninyo ang mga seminarista. Samahan ninyong kumain, samahan ninyong magdasal, samahan ninyo sa pag-aaral. Sabi nga namin, para tayong mga yayo ng mga seminarista. Bakit kailangan mo silang samahan at tutukan?
Kasi doon mo lang sila makikilala ng lubusan. Tingin ko mga kapatid, yan din ang paalaala sa atin. Lahat tayo ay pastol. Pero bilang magulang, bilang mga pinuno, talaga bang ating kilala yung ating kawan? Talaga bang tayo ay nagbababad na kasama nila? Kasi may mga pakakataon, abala tayo sa maraming mga bagay, kaya hindi na nating alam ano ang nangyayari sa bahay. Naalala ko ang isang kwento nung kami ay seminarista pa lamang na hindi ko makakalimutan. No? Meron daw isang tatay, very busy sa kanyang trabaho. Pag uwi niya ng bahay, nabigla siya kasi gising pa yung kanyang anak na lalaki. Ang sabi ng tatay, o ba't gising ka pa? Hindi ka ba natutulog? Ang sabi niya, tay, iniintay ko po kayo. Ang sabi ng bata, tay, pwede po ba akong magtanong? Isang tanong lang. Ang sabi ng tatay, anak, no, pagod na ako bukas na lang. Ang sabi ng bata, no tay, isang tanong lang. Ang sabi ng tatay, o sige, ano yung tanong mo? Ang sabi ng bata, tay, magkano po ba ang sweldo ninyo kada oras? No? Ang sabi ng tatay, anak, yung tanong mong niya ang walang kwenta. Kahit nanay mo nga, hindi niya alam ang sweldo ko kada oras. Matulog ka na. Ang sabi ng bata, hindi tay, magkano po ba ang sweldo mo kada oras? Ang sabi ng tatay, matulog ka na. Yung bata pumunta sa kanyang kwarto. Naisip ng tatay, napakasimpleng tanong, hindi ko man lang sagutin yung aking anak. Pinuntahan niya sa kanyang kwarto yung bata. At ang sabi niya, anak, yung sagot ko sa tanong mo kanina ay, ang kinikita ko kada oras ay 500. 500 per hour, ang sweldo sa akin sa kumpanya. Ang sabi ng bata, tay, pwede po ba bigyan mo ako ng 300? Ang sabi ng tatay, yan pala ang dahilan, bakit mo ako tinatanong? Hingi ka lang pala ng pera sa akin, matulog ka na. Sabi nga tayo, hindi po, 300 lang, pengi po 300. Yung tatay, para tumigil na lamang yung kanyang anak, binigyan niya na 300. Pagkuha daw ng bata, ano ginawa ng bata? Pumunta siya sa kanyang cabinet at tinignan niya yung kanyang mga damit at kinuha niya yung nakaipit na pera sa kanyang damit. Kumuha siya doon ng 200. Ang sabi niya, tay, may 500 na ako? Baka po pwedeng pabili kahit 1 oras mula sa iyo. Gusto kitang makausap. Siguro magandang paalaala yan sa atin, no? Di ba? Kasi baka may mga pakakataon, pakiramdam natin, sayang yung kikitain, sayang yung trabaho, sayang yung aking pwedeng iuwi sa bahay. Pero mga kapatid, paano nating makikilala ang tupa, pati yung kanilang pangangailangan, kung tayo ay hindi babad, kung tayo ay hindi naglalaan ng panahon kasama nila? Pangalawa, sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Kilala ko ang aking tupa at ako'y kilala rin nila. Yan ang pangalawang mahalaga, knowledge. Gaano ba natin kakilala ang ating pamilya? Alam mo ba ang nangyayari talaga sa iyong asawa, sa iyong mga anak? Alam mo ba yung kanilang mga pinagdaraanan at pangangailangan sa buhay? O may mga pakakataon kailangan pa nating marinig ang lahat ng yaan mula sa ating kapitbahay? Kasi wala tayong panahon na kausapin sila. At pangatlo po, panghuli, yung concern. Yung talagang pagmamalasakit na ipinakita hindi lamang sa mga tupa niya, kung hindi pati sa ibang kawan. Sapagkat ang sabi diyan ni Jesus ay, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Kasi baka minsan iniisip natin, kawan ko lang, pamilya ko lang, mga mahal sa buhay ko lamang. Pero si Jesus bilang isang pastol, umaapaw yung kanyang pag-ibig. Kaya kahit yung ibang kawan, kanyang inaalagaan, kanyang tinitignan. Kaya nga kapag pag-uusapan natin yung pag-ibig, it should not be divided. Hindi hinahati ang pag-ibig. Kasi minsan tayo nagseselos, no? Bakit meron kang ibang minamahal? Dapat ako lang. Dapat yung attention mo sa akin lamang. Pero yung pag-ibig, kung ito ay tapat at kapag ito ay mature, it is not divided. It is multiplied, no? Mas maraming nakakaramdam ng pag-ibig kapag ito ay tapat, kapag ito ay totoo.
Kaya nga si Jesus nung siya'y dumating, hindi lang mga Israelita ang nakaramdam ng kanyang pag-ibig, pati hentil, pati mga makasalanan, kanyang pinupuntahan para lamang magkaroon ng iisang kawan at iisang pastol. Kung magandang ating tinanyaan, kasi baka yung ating mentality is very exclusive. Kami-kami lamang, walang pwedeng sumama, walang dapat ibang alagaan. Pero sa ating ebanghelyo si Jesus, yung kanyang concern ay hindi lamang sa kanyang kawan, kung hindi ito ay para sa lahat. Alam po niyo, merong isang lalaki, ang pangalan niya ay si Millard Fuller. Nung siya ay 29 years old, matagumpay siya bilang negosyante. Pero siya ay nag-retire ng maaga. At yung kanyang pera, ginamit niya para tumulong sa maraming mga tao na magkaroon ng tahanan sa murang halaga. Siya yung nagsimula ng Habitat for Humanity International. At ang sabi sa kanyang kwento, nakalikha sila ng 300 houses, 1,000 houses sa buong mundo. More than that. No, halos kalahating milyon ang kanyang nabigyan ng bahay. Pero ano ang sinabi nung siya'y namatay noong 2009 at the age of 74? Ang sabi daw ni Millard Fuller ay ito: for a community to be whole and healthy, it must be based on people's love and concern for each other. Para daw maging malusog at buo ang isang komunidad, kailangan nandoon yung pag-ibig at malasakit sa bawat isa. Yung pag-ibig at malasakit sa bawat isa. Siguro magandang paalaala yan sa atin. Anumang komunidad, anumang kawan, hindi magiging malusog at buo kapag walang malasakit sa bawat isa. Kapag kanya-kanya, kapag nandoon ang kompetisyon, kapag walang pakialaman. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang pinapakita ni Jesus bilang mabuting pastol? Inaalagaan niya pati ang ibang kawan para lamang sila ay hindi mapabayaan. Mga kabatid, sa ika-4 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, pinapaalaala sa atin na lahat tayo ay pastol. Pero ang pinakamahalagang tanong ay, anong uri ng pastol? Tayo ba ay mabuti din katulad ni Jesus? 3 bagay ang hahanapin sa atin para tayo tawaging mabuting pastol, mabuting pinuno, mabuting magulang. Sacrifice, knowledge, and concern.